Okay. Wait lang, pasok na ako. Hello guys. Ngayon ipapakita ko lang yung unboxing natin nung audio interface na gagamitin natin pang recording ng vocals, guitar, or karaoke -1. Ayan. Ang presyo nito mga nasa 5.4 to 5.8. Depende kasi. Hindi ko kasi sa Lazada binili. Bali, nakuha ko siya ng mga 5.4 sa Raon. Pinadala lang to sa bus. Ngayon i-open natin. Behringer Euphoria UMC 22 audio interface with Midas mic preamp. Itong gagamitin natin na pang record ng covers, pang acoustic or karaoke covers. Ayan. Manual, tapos sticker. Yung audio connector niya, USB audio connector. USB pang yung pag ito na yung sasaksak natin sa laptop or desktop sa computer kung pag magre-record na tayo. Ayan. Ito yung knob niya ng mga input. Meron mas mura kasi na nito, na mas mura na mas murang mas mababang model yung UM2. Kaya lang yung casing niya kasi is plastic, kaya pinili ko tong UMC22 kasi kuha na siya, metal yung pinaka housing nung audio interface. Ngayon dalawa yung line input nito. Ito yung line input na isa para sa mga microphone natin na gagamitin natin for microphone. Yan. Dito yan. Then kung instrument naman, mga gitara, yan dito naman gagamit ka ng PL connector dito. Kung sa gitara, sa sample ko lang PL to PL. Yan. Maiksi lang to kasi sample ko lang naman, pero pwede na to pang gitara. Dito na. Dito yan yung instrument. Diyan isasaksak yan din. Ito yung knob niya. May sarili siyang control kung hanggang saan ang gain. Yan, ito naman sasaksak mo doon sa may out ng acoustic guitar or electric, pwede rin naman. Ito yon yung input 2. Then pinaka-importante dyan, ito, kung lalo na pag gumagamit ka ng condenser mic. Ayan. Yan condenser mic kasi nagamit for recording. Kailangan kasi yan gamitan ng 48 volts phantom power tawag. Kasi nga hindi siya para kailangan niya ng kuryente para maganda yung kuha niya ng kasi pag walang mahina, minsan hindi gagana pag walang phantom power, lalo na pag mga condenser mic. Ngayon, since pwede rin naman magsaksak dito ng mga ordinary mic kahit hindi naman siya condenser. Yung unang ginagamit kong mic na yung ibang video na nag-sample recording kami ng anak ko,
Ito yon, Shure SM58. Yan. Original to. Binili ko talaga to original. Mga nasa 5,500 to 6,000 ang presyo ng mga orig na Shure SM58. Basta reliable yung supplier nyo, yung kinukunan nyo. Sure naman yun na sure talaga. Ayan. Dito naman natin ipapasok yon, yung vocals natin. Vocals, then instrumental. Gusto niya ng acoustic covers ng kanta. Yan. Dito. Ngayon, ang switch niyan, merong switch yan sa likod. Ayan, kung makikita nyo, may on and off yung 48 volts. Kung condenser mic yung gamit mo, i-on mo yan para magkaroon ng phantom power yung condenser mic na gagamitin nyo sa recording. Ngayon, meron din siyang outputs kung meron ka mga... Ito yung outputs ng recording mo. Kung halimbawa meron kang powered na studio monitor, pwedeng ito i-output niya papunta dun sa studio monitor mo para yung naririnig mo yung audio. Or, pwede ka naman ngayon gumamit din ng headphone. Habang nagre-record ka, nagigitara ka, then kakantahan mo, meron siyang direct monitor. Dito mo ngayon, para walang latency delay, kung papakinggan mo yung kanta, kung ano yung nasa on time siya. Pag sinaksak mo yung headphone mo rito, then direct monitor output, yan yun, diretso yan. Maririnig mo siya. Yan. Doon sa mga nagtatanong, ito yung audio interface na mabibili mo na magandang klase na medyo mura. Na gamitin niya sa mga covers, kung gusto mo rin mag-vlog ng music covers. Ayan. Papakita ko pa sana yung paano yung maglagay ng input sa sa recording. Pwede naman sabihin ko naman na pwede kang mag-record gamit ka ng Reaper, yung DAW natin na Reaper or Cubase. Yung Reaper naman kahit walang license, magagamit mo rin naman siya sa recording. Tapos yung Cubase, ganun din. Ngayon, pag nag-record ka na sa laptop or bali isolated yung dalawang channel. Isolated siya. Bali, yung mic 1 is pag sa left channel siya pumapasok sa recording, then yung instrument or yung karaoke -1 natin na galing sa laptop uli na i-play mo, playback, sa right channel naman siya. Doon makikita nyo ron kung paano nyo siya mapapagana. Na isolated. Pag ni-record mo yung vocals, hiwalay, pwede mo siyang ma-edit ng vocals lang, then yung gitara or yung gitara, gusto mo yung lagyan siya ng plug-in na maganda yung tunog ng gitara mo habang nire-record. Sa right channel siya. So, isolated siya para rin siyang multitrack. Kaya lang, dalawa lang talaga yung input. And, naka-mono lang hindi ka stereo. Mono. Sabagay, mas maganda naman ng recording ng mono, lalo na pag mga covers. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna. Yan. Ito yung USB output, direct dun sa laptop natin. Yan. Ang kapartner nito, syempre ito, condenser mic. Ayan. Nabili ko lang din to sa Lazada. Ayan. Mura lang yung mga mura. Alam nyo naman, BM800, mga nasa 600, 700, 800. Ganun naman ang presyohan yan. Galing din Lazada to. Ayan. Condenser mic. Para doon sa mga nag-umpisa, pwede kung talagang paggastusan mo, siguro 6,000 or 7,000 may recording ka na. Basta may laptop ka, may recording ka na. Pwede ka na mag-record kahit sa bahay lang, sa salas. Ayan. So guys, thank you keep on subscribing. Tsaka, pasensya na kasi yung channel ko na karaoke channel,
baka maging ano na siya, maging covers na lang siya. Mga ganyang kanta, mag-covers ng mga kanta. Then, everything about music, gano'n, share ko na lang. Tapos, kung gusto nyo pa rin yung marinig yung ano, yung record na, yung mga karaoke instrumental natin na magaganda, real sound talaga, pasyalan nyo na lang yung FB page ko. Lalagay ko sa description yung link. Tapos, doon na lang muna kayo pumunta kasi hindi talaga i-approve ni YouTube yung karaoke channel ko na magkaroon ng monetization. Kaya doon ko dinala doon ko na i-upload yung mga real sound natin na mga -1. Kaya sana i-follow nyo yung FB page natin na Walmart Karaoke Channel. Bali doon ko i-upload yung mga real sound natin na -1. So sa mga nag-subscribe, subscribe lang po kayo at maraming salamat.